Hi guys, this is Patrick Usanyu and you're watching Prepare Draft Room TV. Napapansin po namin na 88% ng aming viewers ay di pa nakasubscribe. Kaya kung nagustuhan niyo naman po yung video, bilang tulong lang sa aming channel, ay hinihiling lang po namin na pakipindot ang like, subscribe button at notification bell. Maraming salamat mga ka-Draft Room! Welcome back po mga ka-Draft Room. Katatapos lang ng NCAA at UAAP season. Kaya't kahit paano ay nakikita na natin ang mga pwedeng maging aplikante sa 2025 draft. Madami ang nadagdag dito sa ating list dahil sa dami ng graduating na tumaas din ang value sa kanilang final collegiate year. Pero bago natin simulan ay ipapakita po muna namin ang mga muntik nang nakapasok sa ating top 60 list. Sa rank 60 ay ang 5'6" point guard na si Joey Bartuma. Sa rank 59 ay ang 6' shooting guard na si Kenny Rocacorba. Sa rank 58 ay ang 6'3" small forward na si Marvin Junicio. Unti-unti ay mas nagiging efficient na ang all-around game ni Marvin. Kitang comfortable na talaga siya maglaro sa wing. Magpatuloy lang ang improvement na yan next NPBL season ay talagang tataas pa ang stock niya. Sa rank 57 ay ang 6'6" center na si Koy Alves. Sa rank 56 ay ang 6'4" power forward na si James Tempra. Sa rank 55 ay ang 6'4" power forward na si J-Boy Solis. Sa rank 54 ay ang 6'3" small forward na si Kyle Tolentino. Sa rank 53 ay ang 5'10" point guard na si Raymart Escobedo. Maliban kay Are, si Raymart lang talaga naging spark plug ng Baste kung bakit naka 6 wins sila this season. Isa din si Escobedo sa best two-way guard sa NCAA this year. Kahit kung madadala niya ang laro niya kahit sa NPBL ay posibleng kahit sa third round ay makuha siya. Sa rank 52 ay 6'3" power forward na si Jopet Soriano. Sa rank 51 ay ang 5'10" point guard na si Eman Tagle. Na ipakita na ni Tagle na kaya makapag-contribute sa isang championship team kahit bilang third unit. Pero sa kanyang final season ay naipakita niya na maaasahan din siya sa scoring lalo na sa 3-point shooting kung mabibigyan siya ng decent playing time. Sa rank 50 ay 6'2" shooting guard na si Christian Pagaran. Unti-unti ay tumataas na din ang draft stock ni Christian dahil sa kanyang consistent scoring. Mas nag-improve na din ang kanyang outside shooting. Pagpatuloy lang niya ang ganitong performance sa NPBL ay pwedeng ma-pick na siya sa third round ng next draft. Sa rank 49 ang 6'1" shooting guard na si Don Lim. Nabigyan lang talaga ng pagkakataon si Don nung kanyang final season sa UAAP at talagang naipakita niya dito ang kanyang efficient shooting. Mas mai-showcase lang niya ito sa NPBL ay pwedeng tumaas pa ang stock niya. Sa rank 48 ay 6'5" power forward na si Mark Sanko. Ilang season din naging consistent stretch for ng CSBC Sanko. Kaya tingin ko ay posible siya makuha sa third round. Pero kung mas madadala niya ang efficient shooting niya sa NPBL, ay pwedeng tumaas pa ang stock niya. Sa rank 47 ay 6'4" power forward na si Arvin Gamboa. Sa rank 46 ay 6'1" shooting guard na si Joshua Yero. Sa rank 45 ay 5'10" point guard na si Greg Cunanan. Sa team na maraming scorer gaya ng Lyceum ay naging solid glue guy si Greg. Malaking bagay din ang leadership niya kung bakit umabot ang Pirates sa Final Four. Si Cunanan na din ang isa sa best defensive point guard sa class na ito. Sa rank 44 ay 6'8" center na si Erlan Umpad. Hilaw pa talaga ang offensive game ni Umpad. Pero alam naman natin na ang mga ganitong height ang laging in demand sa PBA. Kaya mas ma-improve lang niya ang kanyang defensive awareness ay posibleng may kumuha sa kanya bilang project big man sa PBA. Sa rank 43 ay 5'10" point guard na si Prince Carlos. Sa rank 42 ay 6' shooting guard na si Mix Pangilinan. Sa rank 41 ay 6'7" center na si Mario Barasi. Sa rank 40 ay 5'8" point guard na si AJ Royo. Kahit sa lalim ng rotation ng San Beda, ay si AJ ay naging second most consistent point guard after Jacob Cortez sa kanilang kampyonato last season. Nagdala niya yan this NCAA season dahil siya na ang naging main point guard ng Red Lions.
Sa rank 39 na yung 5'11" point guard na si Royce Alforque. Talagang na-maximize ni Royce ang kanyang final year sa UAAP. Dahil bilang main point guard nito ay naging steady scorer siya ng tama routes na ipakita niya rin sa kanyang final season ng pagiging clutch. Madala lang niya ito sa MPBL ay magiging surefire third rounder siya sa next round. Sa rank 38 ay 6'9" center na si Ladis Yapalang. Limited lang ang playing time na nakuha ni Ladis sa Valenzuela. Pero tuwing nabibigyan siya ng chance ay nagagamit niya ang kanyang height and length sa poste at minsan ang kanyang outside shooting. Madagdagan lang ang playing time niya sa next MPBL season ay pwedeng mas maipakita niya ang kanyang overall game at posibleng kahit sa second round ay makuha siya. Sa rank 37 ay 6'4" small forward na si Chase Lane. Sa rank 36 ay 6'3" small forward na si Jack Cruz Damon. Mas tumaas ang drop stock ni Jack ngayon sa kanyang final season sa UAAP dahil mas nagagamit na niya ang kanyang reliable outside shooting sa much improved Final Four contender na UE Red Warriors. Sa rank 35 ay ang 6'3" shooting guard na si Patrick Yu. Sa rank 34 ay ang 6'5" center na si James Una. Sa rank 33 ay ang 6'5" power forward na si RJ Minerva. Malaki talaga ang tinaas ng stock ni RJ sa PSL at NPBL para sa team ng Quezon. Kitang mas lumakas na ang katawan niya at malaki na din ang in-improve ng kanyang inside game. Kung matutulungan niya magkampiyon ng Quezon sa NPBL, gaya ng ginawa nila sa PSL, ay magiging surefire third rounder na siya at posible na din mapick kahit sa late second round. Sa rank 32 ay 6'4" small forward na si Kobe Mone. Medyo nag-struggle si Kobe sa umpisa ng kanyang final year sa Knights. Pero at the end of the season ay nakailang breakout game siya na nagbalik ng kanyang drop stock, gaya ng ginawa niya before nung championship years na Letran. Sa rank 31 na yung 6'6" center na si Paul Turco. Ilang seasons din na ipakita ni Paul na kahit bilang backup center ay kaya niya maging impact gamit ang kanyang interior defense at pagiging reliable inside threat. Tingin ko ay lalo pang tataas ang drop stock niya once maglaro na siya sa MPBL at mabigyan na siya ng magandang playing time. Sa rank 30 ay 6'5" power forward na si Rodel Gravera. Isa sa main big man ng MPBL Championship contender na Quezon si Rodel. Dahil kung matutulungan niya magkampiyon ito at mas maging consistent pa ang kanyang two-way game, ay talagang makukuha na siya sa second round na next round. Sa rank 29 ay 6' point guard na si Joem Sabandal. Naging solid backup din ni Jerome si Joem ng ilang season. Pero last UAAP season, dahil sa injury ni Lastimosa, ay naging starter si Joem. Naipakita naman niya na deserve niya ang spot na ito dahil sa consistent scoring at ilang clutch performance. Need niya lang maglaro ulit kahit sa MPBL para tumas pa ang stock niya. Sa rank 28 ay 5'11" point guard na si Robin Ibe. Sa rank 27 ay 6' shooting guard na si Judel Fuentes. Patuloy yung pagtaas ng drop stock ni Judel dahil sa pagkakakampiyon sa PSL at pagkakakuha ng finals MVP dito. Isa na din siya sa best shooter at pinaka-PBA ready sa list na to. Pero kung mapagcha-champion niya ang Quezon this MPBL season, ay pwedeng kahit sa second round ay makuha na siya sa next round. Sa rank 26 ay 6' shooting guard na si King Gortiza. Si King na ang masasabi kong isa sa pinakamataas ang tinalon ng drop stock sa list na to dahil sa kanyang final season sa EAC ay talaga naging scoring machine siya. May pagpatuloy lang niya ito sa MPBL ay talaga makakapirma siya sa isang PBA team sa next draft. Sa rank 25 ay 6'7" center na si Dave Ando. Sa rank 24 ay 6'4" power forward na si Don Chea. Ilang taon na dinelay ni Don ang pagsali sa draft. Pero slowly but surely ay kitang-kita ang naging improvement ng kanyang overall game. Kahit most likely ay surefire third rounder na si Don at baka nga maging second rounder pa. Sa rank 23 ay 6' shooting guard na si Harvey Pagsana. Napaganda talaga para kay Harvey ang desisyon niya lumipat sa EAC. Dahil sa kanyang one and done season ay talagang naipakita niya ang kanyang reliable scoring skills, lalo na sa transition. Malaki nga ang chance na mapick siya sa second round ng next draft. Sa rank 22 ay 5'11" point guard na si Lian Ramiro. Dahil sa dami ng talented scorer sa Green Archers ay halos di napapansin ang kanyang individual skills. Pero nagamit naman niya ang kanyang high basketball IQ at leadership upang maging kampiyon this UAAP season na sapat na para mapansin siya ng ibang PBA scouts. Sa rank 21 na yan 6' point guard
na si Gab Gomez. Lumit ang playing time ni Gab sa kanyang final season dahil sa injury. Pero alam naman natin na naging solid backup siya ni Padrigao kung bakit nakuha nila ang kampyonato sa season 85 ng UAAP. Pero kung magiging isa siya sa best shooter ng MPBL next season, ay tataas uli ang stock niya. Sa rank 20 ay 6'3" small forward na si Nat Poseo. Maganda naman ang nilaro ng former NCAA All-Star MVP sa final season niya sa NCAA gamit ang kanyang hustle at outside shooting. Pero kung mas mag-i-improve ang kanyang two-way game sa next MPBL season, ay lalaki ang chance na maging second rounder na siya sa next round. Sa rank 99, 6' shooting guard na si Sean Kitebis. Hindi din eye-popping ang stats ni Sean pero isa siya sa glugay ng Blue Eagles sa kanilang huling kampyonato. Need niya lang maglaro kahit sa MPBL para makatulong sa isang contending team at mas mapataas ang stock niya. Sa rank 89, 6'3", small forward na si Joaquin Manuel. Alam naman natin ang taas ng value na galing sa isang UAAP champion school. Pero upang masolidify ni Joaquin ang pagiging second rounder next draft, ay dapat maglaro man lang siya sa MPBL para mas maipakita ang kanyang 3 in the game. Sa rank 79, 6'5" power forward na si Vince Magbuhos. Solid na naging final season ni Vince sa UAAP dahil siya ang tumayong go-to guy ng Falcons na nag-contend sa Final Four. Pero kung mas magiging consistent pa siya sa next MPBL season, ay pwedeng masolidify na niya ang pagiging second rounder sa next draft. Sa rank 69, 6'9" center na si Tsutomu Takeshi. Sa MPBL pa lang ay nagpakita na ng glimpse of potential kahit sa limited playing time lamang si Takeshi, gamit ang kanyang outside shooting at versatility. Expect natin na mas mag-i-improve pa ang kanyang overall game sa Japan B-League, kahit for sure ay second rounder na siya sa next round. Sa rank 59, 6'5" power forward na si Yukien Andrada. Sa mga clutch plays ni Yukien, ang main reason kung bakit nakuha ng San Beda ang kampyonato sa last NCAA season. Naging efficient din siya this year sa kanilang Final Four run. Most likely ay makuha na siya sa early second round at baka nga sa late first round ng next draft dahil siya ang masasabi kong most efficient stretch for sa class na ito. Sa rank 49, 6'5" power forward na si Ace Sandagon. Kung sa last draft na sumali si Ace ay pwedeng nakuha na ito sa second round. Pero kung pagpapatuloy lang niya ang kanyang mga double-double games at pagiging isa sa best inside operator sa MPBL ay talagang tataas pa ang stock niya. Lalo na kung magkakampiyon ang Quezon sa MPBL kahit injured, si Gosum Disisu. Sa rank 13 ay ang 5'10" point guard na si LG Gonzalez. Talagang solid na naging final season ni LG sa FPU dahil sa pagkakakuha niya ng Mythical 5. Pero mas tumaas ang stock niya dahil sa pagkakakampiyon niya sa PSL bilang main point guard. Patuloy pa tumaas ang yan dahil nadala niya this MPBL finals ng Quezon. Kahit sa late first round ay makuha na siya. Sa rank 12 ay 6'4" small forward na si Chris Poon. Isa na si Chris sa mga pinaka naging productive para sa Ateneo last season kahit sa mababang field goal percentage. Nung last championship season ng Ateneo off the bench ay naging malaking factor si Poon gamit ang kanyang shot creating at playmaking. Kahit nag-struggle ang Blue Eagles sa kanyang final year bilang go-to guy, ay pwedeng mapick pa din siya sa first round. Sa rank 12 ay yung 5'9" point guard na si Joel Kagulangan. Nakilala si Joel dahil sa kanyang winning basket ng championship run ng UP noong season 86. Pero this season ay mas na-showcase niya ang kanyang individual skills sa pagkakasama sa UAAP Mythical 5. Sa rank 10 ay 6'4" small forward na si James Spencer. Sa UAAP pa lang ay kilala na si James sa kanyang efficient outside shooting na nakatulong para mapagkampiyon ng UP. Pero ngayon na naglaro siya sa Japan B-League, ay expect natin na mas mag-improve pa ang overall game niya at mas madagdagan ang kanyang exposure sa international competitions. Kahit kung sasali na siya sa next draft, most likely ay first rounder na siya. Sa rank 9 ay yung 6'6" small forward na si DJ Fenner. Bago maglaro sa Jones Cup, si DJ ay medyo unknown pa siya sa mga scouts at Philippine basketball fans. Pero dahil sa paglalaro niya sa SGA ay naipakita niya ang kanyang superb elite two-way game at athleticism. Kahit kung sasali na si DJ sa next draft, for sure ay first rounder ito dahil na din sa dami ng kanyang experience mag-import sa mga international leagues, lalo na sa Europe. Sa rank 8 ay 6'9" center na si Gio Chu. Sa Ateneo pa lang ay naipakita na ni Gio ang kanyang high basketball IQ at kakayahan maka-adapt sa sistema ni Coach Tab. Pero nang dahil sa mga imports ay limited lang ang naging exposure niya. Kaya't sa last The Asian tournament niya mas naipamalas ang kanyang inside game at interior defense na talagang posible siya ma-drop sa first round ng next draft. Sa rank 7 ay 6'6" power forward na si Will Gozum.
Currently ay mini-injury si Will, pero hindi ito hadlang para maging sure pa first rounder pa din siya sa next draft. May chance pa naman siya masolidify ang pagiging top 5 pick kung magiging double-double machine pa din siya sa next NPBL season. Sa rank 6 ay yung 6'10" center na si CJ Lane. Ngayon pa lang ay todo pag-aandaan na si CJ sa mga mini tournament sa UF. Pero pag natuloy na niya ang kanyang plano maglaro sa NPBL at talagang dinominate niya ito, ay magiging sure part top 5 pick na siya sa next draft. Sa rank 5 ay 6'3" small forward na si Justin Gutang. Sa NCAA at Phil Basket pa lang naglalaro si Justin ay considered first rounder na siya. Pero talagang tumaas lalo ang draft stock ni Justin na naglaro siya sa KBL. Dahil kahit sa mataas na level ng competition dito ay nadala niya pa rin ang kanyang explosiveness at scoring talent. Kahit kung sasali na siya next draft, most likely ay top 5 pick na siya. Sa rank 4 ay 6'10" center na si Kentin Meliora Brown. As expected ay malaki talaga ang magiging impact ni QMB para sa UAAP title contender na UP. Siya na ang masasabi kong second best center ngayon ng collegiate basketball. Sa rank 3 ay 6'2" shooting guard na si Renz Abando. Talagang tumaas ang draft stock ni Renz nang naglaro siya sa KBL. Pero pinakita niyang franchise player caliber siya nang naglaro na din siya sa Gilas. Once sumali na siya sa draft, for sure ay top 3 pick siya. Sa rank 2 ay 6'2" small forward na si Terdy Ravena. Halos sa decade na simula ng inabangan ng mga scout sumali na si Terdy sa draft. Pero dahil sa paglalaro sa Japan B-League ay naudlot ito. Currently, kakapirma lang niya sa Dubai team ng 1-year contract para sa EuroLeague. Kahit kung mag-decide na siya sumali next draft, ay posibleng ma-pick siya first overall dahil bukod sa PBA ready na siya, ay sobrang laki na ng kanyang international experience. At ang best prospect pa din sa class na ito ay 6'10" center na si Kamaka Hepa. Naging solid din ang final season ni Hepa sa NCAA Division 1 school na Hawaii. Kaya't napasama siya this year sa NBA Summer League team ng New Orleans Pelicans. Kaya't dahil sa kanyang overall skills at versatility ay wala na akong ibang nakikitang dahilan na di siya ang makuhang first overall pick kung sumali na siya sa next draft. Pati ang MPBL ay matatapos na. Kaya't expect natin na may konting mabago ulit dyan sa ranking once nagsimula naman na ang PBA D-League at PSL. Hanggang sa susunod na lang mga ka-Draft Room.